Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara Asaya Channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyo kachismosang Kim Pao, wala na pong iba. Ang lokareta si Gandara upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga sa gabing ito, ang tatalakayin naman po natin at pag-uusapan ay may kinalaman po dito sa reason kung bakit biglang napasugod si Pao kay Kim, ang nangyari pala dito, and grabe yung pagbabantay ni Paolo rin kay Kim Chiu, no? So kahit wala siyang, basta masamahan niya lang po si Kimi, no, kahit wala po siyang ganap, nakabantay po talaga siya kay Kim Chiu. Bodyguard ang peg. But anyway, bago tayo mag-start, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo ng ating subscribe button at notification bell na nariyan sa baba upang kayo ay maging updated at ma-notify tuwing may bago po tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman po kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na po natin yan. Samantala, narito naman ang ating mga nais pasalamatan at nais i-shout out ngayong gabing ito. Mga ilang komento na napili nating basahin na mula po sa mga nagdaan nating mga balita. So, unang-una na nga po dito ang komento ni Ma'am Nenita. Magandang gabi po sa inyo, Ma'am Nenita. Sabi po niya dito, kung brainy kang tao, yung mga galaw at kilos ni Paolo, nagalawang mag-asawa na. Sika 100% sila na talaga. Kung hindi man nila aminin ang kanilang status, dapat respetuhin natin. Klaro ng klaro na couple na sila. May mga contracts and rules na dapat sundin dahil mga artista sila. Ako ang nagsasabi na sila ay may relasyon. Hindi ito dilulo. Mga kilos nilang dalawa parang mag-asawa. Hindi magkilos ng ganyan kung walang ugnayan dahil may private life sila. Dapat may boundaries kung walang sila. Pero walang boundaries akong nakikita. Hindi gusto ni Paolo ang love team dahil ang gusto niya partner in life niya si Kimi. Gets niyo ba? Hoy, alam niyo mas klaro yung sinabi niyo po na yung may personal life silang dalawa and may boundaries pag gano'n. 'Di ba? Halimbawa pag off cam, okay, hindi na yun parte ng trabaho. Dapat lalabas na yung boundaries ng isa't isa. Pero klarong-klaro even off cam, 'di ba? Kasi kung walang ugnayan, walang relationship, overdebako naman ata. Hindi pa hihintulutan ni Paolo at lalong higit ni Kim si Pao, 'di ba? Hindi pa hihintulutan kasi syempre respeto sa sa personal na buhay. Pero grabe, walang boundaries po ang Kim Pao even off-cam. They are so sweet, they have couple materials, couple things, couple stuff, and all ganyan. So, yung pag-aalaga nila sa isa't isa. Kaya, yung mga galawan nila, hindi na kinakailangan pa ng pag-amin. Anyway, mula naman kay Ma'am Annalyn Hiccup na comment, maganda rin gabi. And kay Chairos Kitchen, okay? Good evening, Gandara. Mag-open si Kim ng second branch ng House of Little Bunny. Kim Pao forever. Yes, sa Cebu. And based nga sa chismis natin kanina, sa nagdaan nating update, si JP yung magmamanage kaya siya umuwi. Sabi naman dito, feel ko it's her business kaya babalik siya ng Cebu. Tapos na ata ang taping nila sa Cebu. Ang sabi kasi ni Paolo, it's 70% daw ang Cebu. Parang Little Bunny business ata ang babalikan niya sa Cebu. So ayun, napaka-hands-on talaga ni Kim Chiu. So malapit naman na po ang opening. Ayan, kakatuwa lang na iba yung nararamdaman ko. Inaasikaso ni Kim yung business niya. Inaasikaso niya yung buhay niya sa likod ng camera.
Nabibigyan ba ako ng pag-asa? Nabubuhayan ako eh. Huy, sino nakaka-relate dito? So, ayan, ano man ang nilakad ni Kim, lalakarin ni Kim sa Cebu. Kasi nga, next week daw, uwi si Kim sa Cebu. So, yun, malamang doon nga siya. Kasi tapos na yung taping eh. 'Di ba? Yung mga cast, ibang cast tapos na yung taping. So, tungkol talaga siya sa business ni Kim. Kaya babalik ng Cebu. Yung ingat, Kimi, always ha. Hindi na maganda yung mga threat ng bashers. Grabe, umabot sa ganyang punto yung katoksika ng mga tao. Pero okay naman na ngayon kasi bibigyan po yan ng aksyon ng management. Samantala, sabi naman dito ni Saida Moruhi, maganda rin gabi. Stay safe for Kim and Pao. Huwag matakot, protektado si Lord. Hindi kayo pababayaan. Wala kang kasalanan sa kanila. Mag-pray tayo sa lahat mag-pray tayo lahat ng sa kanilang dalawa. God bless us all. Bless all the time for Kim Pao. So, ayan, medyo nahirapan naman ako dun sa comment, medyo putol-putol. But anyway, ayun, hindi maiwasan na hindi matakot kahit sabihin walang kasalanan at nasa right side ka. Alam niyo naman ang kaitiman ng budhi ng mga bashers, di ba? Walang, kahit napakabuti mo, kahit anong gandang gawin mo, wala silang makikitang maganda. Lahat ay mali para sa kanila. Anyway, ayun, doble ingat na lamang din. And tiwala na hindi po pababayaan si Kim ni Lord. And syempre ng management and ni Paolo Avellino. Hope samahan po ni Pao si Kim sa opening po of course ng business nito. Ang daming matutuwa niyan, sure, kasi even ganitong personal sinusuportahan ni Pao. Napaka crystal clear, 'di ba? Anyway, since ayan, maglalapag na rin naman po ng latest episode ng The Alibay. Pag-usapan natin itong nailapag na kung saan ay nakalaman nga natin na wala pa na eksena si Paolo Avellino dito. 'Di ba? Ayan, makikita niyo dito. Walang Paolo Avellino, wala siyang eksena dito. So tanging si Kim lang at saka si Sam ang dito, characters. Pero bakit ganun? Bakit ganun po? May Paolo Avellino na nakabantay sa tabi-tabi. Uy, wala siya eksena pero grabe. Nandun siya. Hindi naman sabihin yung camera works. Nakatatrabaho sa likod. Hindi. Ayan o, nakatayo lang siya sa gilid. Nanonood lang siya. Wala siyang hawak na cam, hindi siya nagmamando, hindi siya nagdidirect. Nandun lang siya talaga nakabantay, nakatingin kay Kim, na para bang director ang peg. Hindi, na para bang asawang naghihintay na matapos yung trabaho ng kanyang misis. Huy, grabe naman nga yan. So, wala siyang eksena dyan, pero why? Why, papi? Nabantay sarado dyan, ha? Grabe naman nga yun. So, eto yung eksena. Nakikita niyo ba si Pao? Yun ay nasa dulo, yun sa gilid. Imposible naman hindi niyo makita. Siyempre, di ba? Kahit kanino lang yan, kilalang kilala natin eh. Nakakatuwa lang na, alam niyo yun, bantay sarado niya si Kim. Nakabantay talaga siya. Totoo ang chismis since day one na talagang kahit wala pong eksena si Paolo, kahit si Kim lang ang kinukunan, kahit anong tagal, kahit kalahating araw, wala siyang ginagawa, ay okay lang, nandun siya, nakabantay. And inaalagaan si Kim, tagapayong pangayan. Grabe naman nga yun. So, din ko naman dito, ayan, si Kim pala ay talagang or si Stella pala ay talagang mayroon pong koneksyon kay Walter. Ito ang dahilan kung bakit biglang napasugod si Pao kay Kim. Napasugod yung karakter, si Vincent. Sabi nga, pinagkatiwalaan kita. Akala ko ba magkakampi tayo? Siyempre gulat siya. Biruin mo, 'di ba? Kumuha ka ng isang makakatulong sa'yo para, alam niyo ba, walang koneksyon,
para maresolbahan yung problem mo. Tas malaman-laman mo yung binayaran mo. Eh, meron din palang connection kay Walter. Laking gulat talaga yan. Ang liit ng mundo, hindi ba? Pinagtagpo talaga silang dalawa. So, pero in fairness, bakit ganun ang Kim Pao, no? Bakit ganun, nag-aaway na sila dito, oh. Sisigawan sila. Pero, yung chemistry, kinikilig pa rin ako. Yun na yung paghatak ni Pao. Huy, makunti na lang masubsob. Bakit kasi hindi ka pa sumubsob, Kim? Charot. Nakakakilig pa din kahit ganyan, confrontations yung scene. Iba talaga ang chemistry po ng Kim Pao. So, masyado pang maaga para masabi natin, na may kinalaman talaga si Stella sa pagkamatay ni Walter. Madami pa sigurado na mga dyan, magiging plot twist, kaya abangan natin. So hanggang dito lang muna po ang aking update. Maraming salamat sa inyong pakikinig.